Biyahe tayo ngayon, guys. Mula Pasay to Taytay. Tingnan natin. Mode 1 lang tayo dito sa biyahe natin na to kasi para ano lang, tipid lang sa battery, tsaka hindi siya masyado mabilis. Tsaka hindi rin masyado mainit yung motor kasi mainit mainit yung panahon eh. Pag mainit yung panahon tapos tinodo mo to, nako patay ka, mag-overheat ka dito. Problema lang kasi sa mode 1, ang sagad kasi na itong throttle ko na to 60 kph, nililimit ko lang siya sa 40, 45, 50. Kaya yung kamay ko nakakangalay sa throttle kasi sagad na sagad yung ano. Tapos ililimit mo lang siya kasi siyempre para yung motor di mag-overheat. Tapos yan nga, tipid ka na sa battery para dire-diretso lang din biyahe mo. Although di naman ganun katagal yung biyahe ko kasi ano lang to 20 minutes na lang daw Pero galing pa ako ng Pasay, galing pa ako ng Villamor. Di na ako nakapag video kanina ng maayos kasi hindi maganda yung kalsada kanina, malubak sa traffic. Ang pangit pag traffic, nakakabugnot. Kaya ngayon na ako nakapag-video kasi ngayon maluwag Okay yung dito. Okay yung bilis ng takbo natin ngayon dito. Maabot tayo ng 50. Kanina nagsi-60 tayo pero sabi ko ayoko mag-60 kasi iwas sa lobat tsaka sa init ng motor. Baka kasi uminit yung motor Delikado pag uminit yung motor. Gastos na naman, kaya ayoko mag-overheat. Tamang lang tayo. Habang nakaagala tayo, okay na yun. Kahit na hindi nang ganun kabilis. Kahit di natin mata-up speed, basta nakaagala tayo. Kasi kung pipilitin mo itong ita-up speed, ikaw din malulugi Kasi isipin mo, tatap speedin mo siya, bibilisan mo ng bibilisan, tapos masisira yung motor mo dahil sa init. Ang init ng panahon Kaya ating na may suit ko, naka-gloves na ako. Dati hindi ako nag-gloves, pero ngayon nag-gloves na ako kasi ang init talaga. Yan nga, mukhang uulan na naman, pero ang init pa rin, kininam. Naka-strip lang din ako dito ngayon, kaya ako nagpunta dito. Wala akong magawa sa bahay. Ang init sa balot Init boy. Pero lakas ng hangin, kaya lang din. Ewan ko kung naririnig niyo yung hangin, pero alam ko naririnig niya yan maririnig niya kasi ang lakas ng hangin Tutulak nga yung damit ko Parang hinihila nga ako dahil sa lakas ng hangin para akong tinutulak. Ang lubak dito. Napakalubak. Nakalog na yung e-bike ko. Grabe, sakit sa balat. Ang init ng hangin pala. Ang lakas ng hangin, ang init ng hangin, kaya ang sakit sa balat. Kanina dun medyo malamig kasi malapit sa may tubig Dito mainit. Wala tayong kasama ngayon mag-ride. Wala si Shlomi. May pasok daw, linggo. Kaya wala kang choice. Ako na lang mag-isa. Mainit, guys. Mainit. Kanina ko pa nire-reklamo yung mainit, pero ako tong umalis ng mainit. Sira ulo din ako itong gusto mag-e-bike Parating na naman ang Taytay. Ang nakaraan kasi nag-antipolo kami, wala kayong magawa sa buhay. Usapan namin dito lang titingin lang kami ng ng mga pesa-pesa dyan sa Taytay. Kaso umabot kami ng antipolo
Okay din, nakapagsimba din kahit gabi, kahit pa paano. Kaya medyo ano dito, ingat lang din ako dito kasi maraming pa ako dito at tornilyo eh. Kaya nga diretso dito may vulcanizing kasi alam nila mamaya mapapako ka na dyan. Kaya kasya ba tayo dito? Ayun, nagkasya tayo. Napakainit. Kasya ba tayo dito? Wala din, masikip din. May nakapark na motor. Init na ng mata ko. Dito kaya. Yeah. E-bike mo to, boss. E-bike mo ito. Muntik pa ako ma-checkpoint. Napakalakas ng hangin. Sayang sa battery to. So yun guys, galing tayo ng Taytay. Sabi ko pupunta lang ako ng Taytay, may sisilipin lang ako. Pero kasamaang palad, nabudol ako. Napabili ako ng cover ng upuan. Ay nako, nabudol. Pangit kasi nung cover ng upuan ko yung tela. Pag nabasaan ng ulan, wala na. Basang-basa na agad yung foam. Parang anong nagugas ng plato. Kaya yun, pinapalitan ko na siya ng cover para hindi na siya mababasa ulit. Pag mabasa man siya, hindi na siya yung ganung kabasa. Pero sabi nung nagtitinda, waterproof naman daw. Yun yung mga nauusong cover sa TikTok eh. Ewan ko lang kung maganda. Pero sige, tingnan natin. Pero huwag naman sana ako maabutan ng ulan ngayon dahil ayoko ng ulan. Oy, solid. Grabe. Tanggal na, angas doon. Pero ang ingay, yun yan. Ako sa totoo lang, ayoko na sa maingay eh. Ewan kung bakit. Although yung Innova ko maingay. Yung Innova ko maingay, literal. Sakit sa tenga. Pero yun, hindi ko na kumbaga nung nasanay na ako mag-e-bike. Parang nagsawa na ako sa ingay eh. Kaya ngayon, nag-e-bike na ako. Nagsawa na ako sa ingay. Halos ayoko na maingay na Pag sumasakay nga ako sa Innova ko, parang shit. Ang ingay naman nito, bulabog. Nakabulabog naman to. Pero yun, yun talaga eh. Nagbaba ako ng visor na itim. Yung dark para hindi ako masilang. Sisilang ako sa araw eh. So far, 78.5 pa rin yung battery natin. Tumakbo na tayo ng 18 kilometers yung papunta eh. So, siguro yung pauwi natin nasa 18 kilometers din. So, ilan yun? 18 plus 18, 36. Tama ba? 36 kilometers tayo. Bagay ang Life 4 daw kasi hindi bumabagsak ang voltahe ng ganun-ganun lang eh. Pag bumagsak yan, ibig sabihin yan, literal, lobat na yan eh. Hindi ang katulad ng lead acid na unti-unting bumababa yung voltage habang nalulobat. Ito hindi eh. Biglaan niyang gugulatin, biglaan niyang papatayin yung e-bike mo, tapos bigla siyang magsi 60 volts. Tapos 0%. Diba? Tulak ka. Ewan ko ba kung ba't ganun? Pero so far, ngayon, alam ko na kung paano ang gagawin. Pag alam ko na bumabagsak na yung voltage at alam kong palubat na siya, naghahanap na ako agad ng masasaksakan, matcha-charge dyan. Ayan, ito.
pwede kayong mag-charge sa mga 7-Eleven na may charging station. Oh, stig yun. Pwede kayong mag-charge doon. Basta hindi lalagpas ng 10 amps yung charger nyo, yung pag-charge ng e-bike nyo. Hindi lalagpas ng 10 amps yung charger nyo, pwede kayong mag-charge sa 7-Eleven. Pero pag lumagpas yan ng 10 amps, hindi kayo pwede sa 7-Eleven. Ma-over nyo yung charger nila. Ano yun, yung hinuhulugan ng 5 piso. Basta pasok sa amperes pala nila, yun, pwede kayong mag-charge sa kanila, 7-Eleven. And yun, mura lang, okay na yun. Kasi ilang oras ba? Makaka 60 pesos kayo eh. 60 pesos ang full charge nito eh. Sa 7-Eleven, 60 pesos eh. 60 pesos ang full charge itong e-bike to, 25 ah. Pero kung sa bahay ka lang, ang full charge lang nitong e-bike pag nasa bahay lang, ang computation ko kasi ano eh, depende kasi nagpa-fluctuate yung ano eh, yung presyo sa Meralco eh. Kaya siguro 30 to 35 pesos. Yun yung full charge niya sa bahay. 30 to 35 pesos. Pero kung sa 7-Eleven, 60 pesos. 60 pesos ang magagastos mo para lang mag full charge. Although, yun nga, hindi pa siya green, pero full charge na siya nun. Pero pagka konti lang naman nabawas mo sa battery mo, yung 60 pesos na yun, more than enough na yun.